Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Pasensya na if ngayon ako muling nag-live sa inyo. Recorded na ito pero gusto kong i-share sa inyo kung ano ang kaganapan ngayon. Nako, grabe mga kabibig. Pinagtatawanan ni Harry Roque si Senator Risa Hontiveros. Ano na nangyari? Bakit siya pinagtawanan? My God, mga kabibig. Alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Harry Roque? Si Risa Hontiveros walang alam sa batas. Hala ka, may senador tayo na walang alam sa batas. May inelect tayo na senador na walang alam sa batas. Nako, grabe naman. Nakakahiya naman itong mga kabibig. Ay, eto na. Eto na ang video para panoorin natin at intindihin natin kung bakit pinagtawanan ni Harry Roque si Senator Risa Hontiveros at bakit niya sinabing walang alam sa batas. Kalerky naman ito. Ayos. Ito na ha. Manood tayo mga kabibig ha. Para may alam din tayo. O hindi naman puro tayo comment-comment tapos wala tayong alam. So dapat alamin natin kung bakit pinagtawanan mga kabibig. O eto na ha. Wait muna. Palakihin ko ang video na ito. Napaaga po tayo ngayon kasi nasa airport na. Ito na ito. Wait muna. Harry Roque ha. Eto na. Makinig tayo mga kabibig. Hindi alam ang batas. O yan ha. Let's visit. Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ako, alam ko maaga po ngayon ha. Pero napaaga po tayo ngayon kasi nasa airport na ako. Nasa lounge ako ng Narita Airport at ako'y pauwi na. Medyo mahaba itong aking naging trip dito sa Japan. No? 7 araw. Nasa Osaka ako because of medical procedure. Tapos nagbakasyon sa Hokkaido. Tapos 2 araw dito sa Tokyo para sa mga patutunan. Siyempre talaga, bihira naman ako magstay ng 7 days. Pasensya na kayo, ang dami lumalakad sa likod. Kasi nasa lounge nga ako. Ignorin na lang natin sila. Anyway, anong pag-uusapan natin? Well, 2 bagay. Yung 2 na naman na akala nila sila lang nagmamahal sa taong bayan. Nagsalita na naman. Abang sabi niyo antivirus, treason daw yung ginawa ng presidente na gumawa ng paraan para hindi matigil ang pagde-deliver ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan. Unang-una ha, pwede ba? Mambabatas ka naman. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Pero dahil ikaw ay tinanggap mo yung trabaho niyan at kinuha mo yan, no? At hiningi mo ang mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas. Ang treason po, hindi po pwedeng magkaroon ng treason kung walang gera. Ibig sabihin, yung treason po ay isang war crime na, hindi po war crime, but it can only be committed in times of an armed conflict. My God, nakakahiya. Diba? Nakakahiya talaga, no? Hindi pala alam ni Risa Hontiveros yung treason. Kasi nag-file siya ng resolusyon. Tapos, sinabi ni Risa Hontiveros na treason daw. Oo, kung mapapatunayan na may gentleman's agreement si Pangulong Duterte and China, treason daw ang pwedeng ikaso ni Duterte. Tapos, sinupalpal siya ni Harry Roque kasi hindi alam ni Hontiveros ang kanya mga sinasabi. Kalerky mga kabibig. Ay, parang ako'y nahiya pa. Para kung isang kandila na nahiya. Ito pa. Ang dami talagang na lumalarga dito sa akin likuran. Pero pabayaan na po natin sila. So, imposible po yan. Nako, talaga pong lahat po ng magbasa ng revised penal code alam na wala pong treason kung walang gera. Kasi yung treason nga, sa panahon ng gera, kumikiling ka sa kalaban. So, Senator, sana naman, maski hindi kinakailangang maging abogado ang senador, alamin naman natin ang batas. Kasi paano ka makakagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano yung umiiral na batas. Well, marami pang sinasabi, no?
na labag daw sa ating national interest yung hindi pagpasok ng construction materials at repair materials. Well, ang tanong, Senator Ontiveros at saka ito nga si dating Justice Antonio Carpio, ang sabi niya ay spokesperson daw ng mga Chino yung magsasabi na baka gutumin ng ating mga kasundaluhan. Si Albert Einstein po nagsabi, insanity, kalokohan, kabaliwan, yung paulit-ulit na gagawin na inaasahan na ibang resulta. Wala pong ayaw na Pilipino na gusto mag-construction at repair materials. Aba, kung gugustuhin natin, gagawin natin brand new, i-overhaul natin yung Sierra Madre, bakit hindi? Ang issue nga po, magagawa ba natin yun? Dahil nga, kapag tayo nagpasok man lang ng materyales, binobomba na tayo ng China. So ang dahilan po, unang-una lilinawin ko po nako, wala pong may ayaw na completely maging bago yung Sierra Madre na yan. Ang katotohanan, hindi natin kontrolado ang China. Ayaw nila. At pag Totoo. Totoo ang sinabi ni Harry Roque. Hindi natin kontrolado ang China. Meron silang sariling procedures at meron silang sariling palatuntunan or kanilang sinusunod na mga rules and regulations, 'di ba? So, sabi nga ni Harry Roque, insanity. Huwag tayo maging buang-buang at tanga-tanga. Kalerki naman to. Pumilit nga tayo, binobomba tayo. O anong gusto natin? Magutom nga yung mga sundalo doon dahil bobombahin tayo kapag bidala tayo construction materials? O yung ginagawa na natin panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino. 2013 pa po si Secretary Gasmin, inamin niya na ang tinututulan ng mga Chino ay pagdadala ng construction at repair materials. Matagal na pala. Matagal na ang hidwaang ito, 'di ba? Tutol talaga ang China na magdadala tayo ng mga constructions doon para maisagawa natin or maging maayos natin ang barko. Tinutulan ito ng China. Ang kaya lang ng China na talagang okay lang sa kanila ay magpadala ng pagkain at tubig. Pero yung construction materials, bawal yun. At sinabi, si Secretary Gasmin po kaya ang sinabi ni Secretary Gasmin, tubig at pagkain lang ang dadalhin. Merong ganyang sinabi ang Presidente Duterte, wala po. Ang aking sinabi, well, nung nagkaroon ng bombahan, nagreklamo mga Chino nga na labag daw yan sa status quo agreement. Walang kinumit si Presidente na hindi magdadala ng construction materials. Kasi nga, ang sabi ko, diskarte yan. Totoo. Kung paunti-unti ka naman magdadala na hindi mapapansin, bakit hindi po pwede magdala, no? Ang realidad, kung hindi talaga nagdala ng construction materials sa loob ng 6 taon sa panahon ni Presidente Duterte, matagal na sigurong lumubog yan. Ang pagkakaiba noon at ngayon, didiskartehan nga po. Ngayon, linalantaran. Bakit? Kaya pala, lantaran ang pagdadala ng construction materials, yung kita-kita ng mga Chinese. Yung panahon ni Duterte, baka diskartihan lang ba? Yung parang friendship lang. Yung parang, careful tayo kasi dapat hindi ito makita ng China. Kasi for 6 years, baka yung Sierra Madre, lubog na sa dagat. Pero until now, getting stronger pa. Kasi utak ang ginamit ng mga Duterte. Utak ang pinaaral. 'Di ba? Ito tayo. Hambog na naman tayo. Pakitang gilas tayo. Akala natin kaya ang China. Water cannon pa nga. Nagdrama tayo. Nag-epal-epal tayo. Paiyak-iyak tayo. 'Di ba? Kasi nga, gusto nilang uminit dahil ang buong akala nila, re-race back sa atin mga Amerikano. Well, nagtawagan na po ang President Biden, nagtawagan na ang President Xi, nais po nilang pabutihin ang relasyon ng Amerika at ng China. Sa tingin nyo ba, meron ng effort talaga na pabutihin ang relasyon? Ngayon pa sila para makipaggera dahil lang sa isang bulok na barko sa Pilipinas? Naku naman po, gumising kayo sa katotohanan. Hindi naman po tayo ganun ka-importante sa mata ng mga Amerika. Hindi po nila gagerahin yung bansa na numero 1 trading partner nila at numero 1 investor nila at numero 1 pinagkakautangan nila. Yan po ang katotohanan. Hindi po tayo ganun ka-importante kung ikukumpara sa China pagdating sa pangnasyonal na interest ng mga Amerikano.
Kaya ang aking advice doon sa mga feeling sila lang nagmamahal sa bayan, gumising na po kayo. Kinakailangan, dinidiskartehan para maisulong ang pangnasyonal na interes. Pero yung pinagpipilitin nyo po, yung alam nyong tututulan at hindi papayagan, yan po ay kabaliwan. Hindi po ako nagsabi niya. Si Albert Einstein. yung paulit-ulit na ginagawa na umaasang ibang resulta, yan po ay ang sabi ni Albert Einstein. Kabaliwan. Okay? So mga kaibigan, hindi ako magtatagal kasi kaya nandito ako sa airport, ang ingay ko, tapos ang daming mga dumadaan. No? Pero tignan natin ang mga komento ninyo, ha? Tignan natin si Pamela Pineda. Aga ko nakaabang attorney, haha, ayaw ko mamiss ang live ninyo at sayang ang matututunan ko sa iyo. Thank you po always. Alam nyo, ang dami natin matutunan kay attorney Harry Roque. In fairness, pinapaliwanag niya talaga kung ano ang bawat detalyeng dapat malaman ng Pilipino. Hindi puro kuro-kuro, hindi puro istorya-istorya, libaan, chika-chika lang. Talagang punto por punto, himay-himayin niya para maintindihan natin. At para makita natin ba ang positive feedback, ang positive aura, ang magandang patutunguhan sa isyu na ito. Hindi puro gera, hindi puro kabalbalan at kabaliwan. Diba? Saludo talaga ako kay Harry Roque. Ang galing talaga ni attorney. Ay, go attorney. Maraming salamat. Jennifer Linsangan. Good afternoon, Idol Attorney Harry Roque. Pakisampal po si Riza Ontiveros sa mga batas at karapatan ng isang Pangulo para magising kahibangan. Alam niyo naman po yan, pumapapil. Kasi nga, umaasa maging presidente, ayun. Ewan ko ba kung ano ng ranko niya sa Pulse Asia. Wala. Umaasa maging presidente si Riza Ontiveros? Naku, malayo iyan. Ang Pulse Asia rating, ang baba. Parang spaghetting pababa ng pababa, pero hindi umaakyat. Ayaw ng mga Pilipino sa kanya kasi grandstanding pa epal. Gusto pala maging presidente. Ano ba to Paatang 1%, no? Ewan ko ba, baka ako nagkakamali, pero sigurado ako hindi more than 5% yan kung yan ay nagnanais maging presidente. Hard chops, what would we expect from Riza Ontiveros? Talo pa niya ang abogado at si judge kung mag-imbestiga. Grabe. O nga po, no? Totoo. Pero yun nga po Totoo mga kabibig. Good morning, Attorney Rocky. Bakit galit na galit si Hontiveros kay Pastor Kibuloy? Ang hiling lang niyang magdunog-dungugan. Bobo naman siya pagdating sa batas. Hontiveros, wala kang binatbat. Diba? Yang kabibig. So, yun na. Oo, nakita na natin kung ano ang mga sinasabi ni Attorney Harry Roque. Walang binatbat si Riza Hontiveros, as in super nagpapiling intelligent, pero wala namang ma-share, puro na lang kabaliwan. Ay, kabaliwan ba? Hindi. Magaling naman si Riza Hontiveros. Oo. Kasi, di ba, nag-release siya ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. So, it means magaling siya. Di ba? Magaling ba yan, kabibig? Kung magaling siya, edi sana papunta na niya si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi siya magaling. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy ay talagang hindi pumunta sa Senate hearing. So it means hindi siya magaling. Hindi takot si Pastor Apollo Kibuloy kay Riza Hontiveros. Pinagtatawanan nga ng maraming tao si Riza Hontiveros. Ganon ba? Ito pang aking nabasa mga kabibig. Aside from Harry Roque, si Attorney Badoy, sinulpalpal si Riza Hontiveros. Sabi ni Attorney Lorraine Pador, tagang supalpal, ito ang mga question niya kay Riza Hontiveros. Una, is Senator Riza Hontiveros being willfully obtuse by labeling Tresonius, the former president's peaceful engagements with China, or is she being just her usual obtuse self? Ano, ang sakit. Pangalawa,
Does Senator Risa Hontiveros not know that in order for treason to occur, it has to first exist in the backdrop of war? Here's an Oxford Dictionary, Risa. Sit down before you hurt yourself. Agoroy, agay, kasakit, oy. Binasahan siya ng Oxford Dictionary kung ano ang ibig sabihin ng treason. She also defended Duterte's move to engage in gentleman's agreement with China, an agreement that prohibits the Philippines from bringing construction materials and repairing the BRP Sierra Madre, which was recently disclosed by former President spokesperson Harry Roque. Ito pa ang tanong ni Badoy. Does a senator of the land really and truly not know that the Philippine president is the chief architect of our foreign policy and that President Rodrigo Roa Duterte was well within his rights to maneuver? In any way, he was fit. Our engagements with China, totoo. Ito pa, sabi ni Badoy, Duterte's foreign policy has been effective for the country as well as for the push for peace and stability in the region. For all those years, President Rodrigo Roa Duterte called the shots, peace and progress reign not just in our country but in the entire ASEAN region and this part of the world. Badoy labeled Hontiveros as one of the low-caliber officials, including President Ferdinand Marcos Jr., who seemed totally incapable of fully understanding diplomatic nuance and the kind of leadership that employs cunning and every diplomatic trick in the book to defend and protect our people. Sabi dito, war is the ultimate failure of leadership and the clowns we have before us, Hontiveros and Marcos, are dismal, abysmal failures in leadership. Badoy said Hontiveros seemed determined to take down the widely popular, highly trusted former president while vigorously fanning anti-China sentiments, a page straight out of the political playbook of the rotten politicians in the mids because, well, Risa Hontiveros is one herself. Wow, iba talaga magsabi si Attorney Badoy, oy. Sampak na sampak ba? Target na target yung puso at kahihiyan ba? Yung parang tatago ka sa toilet ba at hindi ka nalabas ng mga ilang taon. Kasi pinahiya talaga, eh. Talagang sinupalpal ni Mudmud ang pagmumukha. So, ano kaya ang maging sagot ni Risa Hontiveros? Baka magpadedma-dedma lang ito. Baka sabihin niya, wala kayong pakialam. Basta ang gusto ko lang, mapansin ako at maging relevant na maraming tao. In fact, marami pa rin naniniwala sa akin because the Dilawan people believe and trust me. Ako lang ang tanging senador na nanginginig si Pastor Apollo Kibuloy. Char! O drama lang yun. Iba kayo talaga ang nasa isip ni Risa Hontiveros. So yun na nga mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Nawindang talaga ako sa pagtawa ni Harry Roque, sa pagsupalpal ni Attorney Lorraine Badoy kay Risa Hontiveros sa pagsabi ni Attorney Harry Roque na wala siyang alam sa batas. Nako, ang sakit no. Sabihan kang wala kang alam sa batas tapos senador ka. Napaka downgrading, 'di ba? Ano kaya ang reaction ni Risa Hontiveros after nakita niya ang video ni Attorney Harry Roque? I'm sure napanood niya or di kaya yung mga alipores niya pinanood ang video ni Harry Roque. Ano kayang pakiramdam niya? Galit na galit? Paano magalit? Galit na galit. Ganon.
So yun na mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At salamat po sa lahat na naniwala at hindi nyo ako iniwan. Kahit gabi na ako nag-upload ha, pasensya talaga. Medyo hindi maganda ang signal dito kasi walang alam sa batas. Bye everyone! See you next time!